I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Meron tayong videos updates sa inyo. Aba, talaga naman. Ilan nga ba yung yung kalaban ng Pangulo? Dalawa, 'di ba? Ay, hindi, tatlo. Yung makakaliwang grupo, tsaka yung mga dilaw, tsaka yung DDS. O, 'di ba? Sabi sa inyo guys left and right, back and front. Ang mga kritiko ni PBBM, hindi talaga siya tinatantanan yung mga anti-Marcos. Tatlo nga yan. So dahil dito, sabi po ng DCRH guys, talaga namang for sure daw na mai-impeach ang Pangulo. Ang tanong natin, ano po ang dahilan? 'Di ba? Okay. Para kumpleto detalyado, basahin po natin ito. Okay? Sabi dito mga kababayan, PBBM posibleng maharap din sa impeachment. Sabi ni Iris. Solid anti-Marcos yan . Alam po rin natin ito, nagmamalinis. Pero hindi talaga malinis ito si Iris. No? Matagal na politician yan. Ang tanong, ano ambag niya sa bayan? 'Di ba? Ang tanong, ano po ang dahilan? Para kompleto detalyado mga kababayan, basahin po natin Sabi po pala ng Abante, June 11, 2026. Sabi dito, inihag ni House Senior Deputy Majority Leader Edgar Iris na posible ring maharap sa impeachment si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa umunay pagpapabaya nitong kontra-korupsyon sa pambansang budget. Kundi ka ba naman tanga? Sorry po, pero di ba? Sa tingin nyo kaya si PBBM nagpabaya? Grabe, di ba? Bakit kaya ngayon lang nag-iingay si Iris, no? Bakit hindi siya nag-iingay nung panahon ni Digong na lumubo yung utang ng Pilipinas? Bakit ngayon lang? No, you see guys, sabi sa inyo left and right. Pinagtutulungan si PBBM. Nagpabaya ba si PBBM sa pambansang budget? Ano ibig niyang sabihin? Wow. Kasi sabi niya, pag hindi daw binito ng Pangulo ang 240 plus billion yata dito sa GAA 2026, magpa-file siya ng kaso. Ito si Iris. Ayan. For sure yan, magpa-file siya ng kaso. Ang tanong, kaya niya kaya si PBBM? Na mai-impeach? Pang-apat na tanong, papayag kaya ang mga congressman? Dahil alam po natin, mga congressman dyan karamihan dyan talagang suportado ang Pangulo. Yun ang tanong. Kaya abangan po natin yan mga kababayan. Alam nyo, hindi po BO-BO ang Pangulong Marcos Jr. para magpabaya sa budget. 'Di ba? 2025 budget GAA ay pinaka-controversial na national budget 'yan sa kasaysayan. Magkano binito ng Pangulo? 195 billion 'yun plus. Correct me if I'm wrong. Ito na naman. GAA 2026. Magkano binito niyo? 92.25 billion. You see, mga bes? Saan nagpabaya ang Pangulo? Ito pa. Alam nyo, sasabihin ko uli, ang Pangulo, hindi po magdesisyon sa isang bagay na ikakasisira ng kanyang pagkatao bilang Pangulo ng Pilipinas, especially yung apelyido. Yan lagi po natin tandaan. Hindi po basta-basta magdesisyon ng Pangulo. Napakamitikuloso yun. 'Di ba? Alam niya kung anong tama at mali. Alam niya kung lalabag siya sa batas o hindi. Natural, pipiliin niya yung hindi siya lumabag sa batas. Kasi baon niya yan hanggang matapos ang kanyang termino na ang kanyang pamumuno ay na talaga namang hindi matawaran sa galing ng kanyang leadership. 'Di ba? Itong mga anti-Marcos gumagawa lang ng mga istorya para sabihin, ayan, sinampan ko yung Pangulo na yan, ganito, ganun. Pero ang tanong, malakas ba ebidensya mo?
Kundi ka ba naman na BO ng milyong beses, di ba? Noong Webes, Enero 8, naghain ng petition for certiorari ang prohibition sina Iris at mamayang liberal party list Representative Laila de Lima para ipatigil ang paggamit sa 150 billion ang program appropriation sa 2026 national budget na anilay labag sa constitution. So, base doon sa nabasa ko, mga kababayan, as long as na ginastos mo ng tama, kompleto ang resibo, mayroong ebidensya sa mga ganyang pondo, kung saan nagagamit, wala namang problema doon eh. Ang masaklap lang dito kung kinurakot mo, 'di ba? Yun lang yun naman ang problema doon eh. Oh. Sabi po dito, ayan. Labag sa konstitusyon. Well, kung labag sa konstitusyon 'yan, mga kababayan, di ba dapat alam ng Pangulo? Kaya nga sabi ko hindi po BO si PBBM para permahan niya yan na alam niya, ikakasira niya. Of course not. Hindi niya pipirmahan niya, natural. Itong mga salot na ito, talaga namang, ang tagal-tagal nila bilang mambabatas pero wala silang nagawa sa bayan. Totoo yun. Ako, pinagmamalaki ko lang talaga si Pangulong Marcos Jr. Bakit kanyo? Guys, dekada na nang nangyari sa bansa natin, naaawa ako sa mga homeless. Pero ang puso ni PBBM talagang matulungin, maunawain sa mga mahihirap na naglalakad sa kalye na may malibos. Tingnan mo ginawa niya. Walang gutom kitchen. Araw-araw sila kumakain doon. Grabe! Saan kayo makakita niyan? Si Iris, nagagawa niya ba yan? Si Dilima, nagagawa nila? Yung mga dilaw, nagagawa nila? Wala. Tae, as in. Talaga. Actually, nakikita ko kung may impeachable offense ang presidente. Yung betrayal ng public trust, Jesus Maria Joseph. Kasi for 3 years, pinabayaan niya yung budget natin na masala ula na hindi siya kumibo. Anong gusto mo? Tulad mo na madada ka, gunggong. Huwag mo itulad na sa sarili mo na wala kang ginagawa. Ano sa tingin mo sa Pangulo? Tulad ni Cory Aquino na walang eksperyensado, gunggong. Huwag mo ikumpara. Sus, kung makapagsalita naman ito, laki naman ng ambag niya. Nako, betrayal of public trust. Kailan, Aber? Sige nga, titingnan nga natin kung talagang kaya mo ang Pangulo sa impeach nyo. Si Sara, maari. Ayun talaga lantaran, talaga. Pero si PBBM, wow. Oy, Iris. 'Di ba talaga namang dilaw ka? 'Di ba dekada na pinagbibintangan nyo ang mga Marcoses? Ano nangyari sa inyo? 'Di ba? Gumandang bansa? Gumanda ba? Umaasinso sa pamumuno ng puon nyo? Wala, nga. See? Matagal na yan, pagbibintan nyo sa mga Marcoses. Walang humpay na pagbibintang. 'Di ba? Pero may nangyari ba? Nakulong ba sila? Wala. Sampal yun sa inyo, yung pagkapanalo ng nanay niya sa Amerika. Mas salaula pa kayo kamo. At least si BBM may nagawa. Kayo, wala. Puro kayo ngawa ng ngawa. Sa madla, bumubula yung mga bunganga nyo na walang napapala ang sambayan ng Pilipino sa inyo. So, tain nyo. The stance amount of inexcusable, gross negligence, dagdag pa niya. Sarili mo yun, pinagsalitaan mo. Kung kasi tinatanong namin naman natin kay Presidente, bakit 3 years? Kung 1 taon lang, yan, baka napalusutan. Pero kung 3 taon, imposible para sa akin na hindi alam ng Executive Department, yan, anya pa. Alam niyo mga kababayan, sa akin hindi naman ako abogado, pero sa mga ganyang budget, 'di ba? Sabihin natin, pinag-aralan ng Pangulo ng mabuti yan. As in, pinag-aralan niya, talagang mabusisi. Walang Christmas, walang New Year 'di ba? Tapos nakita natin may Benito.
So, ibig sabihin, malalim talaga ang pag-aaral niya. Ngayon, kung yung mga budget sa bawat region, ah, siguro naman nakalagay naman doon, 'di ba? Dumaan naman sa BICAM 'yan. Dumaan naman sa discussion 'yan. Yung pag-uusap ng Senado at saka yung yung House, 'di ba? Pinag-usapan ng mga maayos 'yan hanggang sa bicameral, hanggang natapos na, hanggang na-submit kay Pangulo, hanggang pinag-aralan ng Pangulo, 'di ba? Ano po ang alam ng Pangulo doon? Kung yung halimbawa lang, budget ng isang LGUs, akma naman doon sa hiningi nila. Ngayon, dahil natapos na yan, yung budget na yan, na-release na, napunta sa mga LGUs, doon sa mga proyekto. 'Di ba? Siyempre, umaasa ang Pangulo na doon gagamitin. 'Di ba? Ngayon, kasalanan ba ni BBM na kung kukurakutin ng isang politician yung buong budget niya? Of course, out na siya doon. Paano mo masasabi na sinalaula ng Pangulo, aber? Malay niya ba? Kukurakutin ng mga buwisit na yan, yung mga salot na yan. Hindi niya alam yun. Kasi siyempre umaasa siya na gagawin yung proyekto ng maayos. Di ba? Pero hindi eh. Actually, si PBBM ang sinabutahe sa mga proyekto niya. Binalahura itong mga magnanakaw na ito sa totoo lang. Paano nyo sabihin na sinalaula ang Pangulo, aber? Siya nga ay sinalaula ng mga salot na magnanakaw eh. Naisahan siya sa mga ghost project na yan, na alam din po natin mga kababayan, Sus Maria Joseph, panahon pa ni Digong, Congressman Iris, hindi ka nagsalita. Talamak ang pagnanakaw sa kabanang bayan, dekada na. Ngayon lang kayo na nagsalita. Kasi PBBM, bakit? Dahil anti-Marcos kayo? Nako, nakakatawa lang to mga hinayupak na ito. Sorry for that words, pero minsan nakakairita. Wow, binalahura daw ang Pangulo. Anak ng kwago naman talaga. Alam nyo, huwag nyo ikumpara si PBBM sa kadaldalan nyo. Dadakay ng dada, wala naman kayo nagawa. Tumatanggap kayo ng sweldo, pero wala kayong nagagawa sa bayan, wala kayong ambag. Himbis sana tulungan nyo ang Pangulo, magbigay kayong suggestion. Hindi yung sa pamamagitan ng mag-file ng case. Maria Joseph. Si Digong hindi yung sinampahan ng kaso nung panahon niya, talamak ang korupsyon sa mga puon nyo pa. Yan sa PDAB yan, kaya nakulong si di ba? Si Napoles dahil talamak ang nakawan sa pamahalaan sa kabanang bayan. Ba't hindi kayo gumalaw? Ba't hindi nyo nakikita yon? Ay, katangahan talaga ito ni Congressman Iris. Totoo yun. Samantala sinabi rin niya na maghain ng Makabayan Black. Huy, sos. Ay, yan, ito mga kababayan, ito yung sinasabi ko. Dilaw, kakamping, itong mga makakaliwa na ito, tsaka DDS, ang daming kalaban ng PBBM talaga, sa totoo lang. Kaya nga sabi ko sa inyo, sa aking nakikita, ang Pangulo hindi po basta-basta yan na magperma o gumawa ng desisyon na ikakasira ng pagkataon niya bilang Pangulo at lalo na yung apelyido na minsan dumaan sa paghusga ng taong bayan. Pero marami na rin nagising. 'Di ba? Nabudol sila ng people power na 'yan. Samantala sinabi rin niya na magain ng Makabayan Black na bago impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa Pebrero. Yun, doon kayo focus. Hindi niya tiyak na makakuha ito ng sapat na suporta mula sa mga mabatas lalo na malapit ng 2028 eleksyon. Sira ulo ka. Sigurado 'yan. Makakuha siya ng mga ng mga signature. Kasi lantaran eh. Pero si BBM, mark my word, hindi kayo makakuha ng mga signature para ma-impeach ang Pangulo. Ay nako, tagka mo yan sa pagmumukha mo. Maniwala kayo sa hindi. Totoo yun mga kababayan. Hindi na sila tumitigil mga kababayan sa paninira sa Pangulo. Dahil hindi nila kaya ang Pangulo, ayan, impeachment ang pinaka-way. 'Di ba? Kasi hindi naman kasi basta-basta tanggalin ng Pangulo, guys eh.
Yung mga rally-rally, hindi eh. Hindi kaya eh. As in eh. Palpak at palpak talaga. Ang pinaka-way talaga para matanggal ang Pangulo is impeachment. Oh, totoo yun. Pero minsan, natatanong natin, kaya nila? May impeach ang Pangulo? Naku po, nagsasayang lang kayo ng budget or nagsasayang kayo ng oras. Pero, I think matuloy yan. Hindi. Trust me guys. Maraming kakampi ang Pangulo sa congressman. Ewan ko lang Siguro yung iba doon magwi-withdraw dahil yung ibang congressman kasi nasasangkot sa flood control katulad ni Garjola. Siyempre hindi pepperma yan. At yung iba pa dyan. Oh, di ba? Oh, see? Maraming congressman dyan na nabangga ni Pangulong Marcos Jr. dahil sa korupsyon. Oh, see? So, I don't think na kaya nila si PBBM. Naku, talaga naman, nagsasayang lang kayo ng laway. So, dahil dito mga kababayan, ayan, sinabi niya, nagpabaya daw ang Pangulo sa pambansang budget. Talaga lang. Oh, see? Posibleng ma-impeach ang Pangulo. Ay, nako. Kwento niya na lang sa sa pagong na panot. 'Di ba? Ako guys, naawa lang ako sa Pangulong kasi kaliwat kanan ng pambabatikos, pagbibintang, pambabastos, pang-alipusta. Grabe, imbis tutulungan na lang siya, Napakaswerte nga natin kasi nandito tayo ng mga Marcos Loyalist supporters na hindi bumitaw sa Pangulo. Siyempre kami, lalo na kami na sa social media, mga political content creator, na talaga namang halos ginugugol namin ang sarili namin para lang talaga maprotektahan si PBBM. Totoo yun. Kaya mga ganitong mga klaseng balita, Maria Joseph, natatawa ako, nakakatawa. Walang kumbagang walang sapat na ebidensya para laban para ma-impeach mo, para mag-file ka ng impeachment para sa Pangulo. Bakit? 'Di ba? Pangulo ng bansa 'yan eh. Hindi po basta-basta magpipirma 'yan kung may nilabag siya sa batas, lalo't alam niya isa siyang Marcos. Oh my goodness, guys. Sabi po dito ng mga nagko-comment. Sabi dito, i-sure mo na malakas ang ebidensya mo dahil pag hindi, bobo ka na tanga. Sabi, posible lang, siguruhin mo, Iris, ngaw-ngaw ka rin tulad ni Congressman Lipiste. Totoo yan. Guys, hindi na tayo magtaka kasi ang mga anti-Marcos talaga, maingay yan. Sabi pa dito, pwede naman talaga sampahan ng kaso ng impeachment si PBBM. Pero, ang tanong, anong dahilan, anong grounds para alisin nyo si PBBM sa pwesto? Di ba guys? Ganun lang eh. Naku, sabi dito, na talaga ang sitwasyon natin sa Pinas. Puro politics, lahat bida. Gusto sumikat, ang mabuti. Ang mabuti sana sa atin, tulungan na lang natin ang Pangulo. Mag-antay kayo, 2 years na lang, tapos, 'di ba, na term ng Pangulo. Kaya hindi umaunlad ang bansa dahil watak-watak, walang malasakit sa bansa. Simula pa lang ng pamumuno ni PBBM, nag-uumpisa na sa CF ni BP, Sara Tas kasama si dating si GMA na siniraan nila si Speaker Martin. Tama. Then ganun ang alam ng mga dyaryo at scam. Ayan Hindi ba talaga magbabago ang kalakaran ng bansa natin? Abay 2 years na lang, tumingin naman kayo sa kapaligiran. Mag-travel kayo sa iba't ibang province. Napakaganda ng mga kalsada at mga tulay. Madali lang. Makarating, puntahan nyo na yan. Ba ang walang ginagawa? Mabuti ang Pangulo. Sana magkaisa na tayong mga Pilipino. Patapos na natin ang term ng Pangulo natin. Marami siyang gustong paunlarin ang kabuhayan ng mga Pilipino. God bless Philippines. Tama yun guys. Sana ganito ang mga mindset ng mga kapwa natin Pilipino. Ewan ko ba? Bakit kaya na sila nagmamadali mga kababayan? Okay lang sana kung iupo nila yung matalino, mas matalino kay PBBM. Di ba? Pero hindi eh. Kung ano ang talino ni PBBM, siya rin ang kabubuhan ng papalit sa kanya. Ay nako. Yung kay BP Sara, mabilis pa sa lakasang, pero si BBM sasabihin na insufficient informed that resort of politics in the Philippines. Ay,
Siyempre, pagdating kay PBBM, pinupolitika talaga yan. Dahil ang isa sa mga reason na nakita ko lang sa akin lang yung magiging manok ni PBBM sa 2028, gusto nila pabagsakin yun. Gusto nila ipagmumukha sa madlang people na yung magiging successor ni BBM na yung mga i-endorse niya sa 2028 hindi ibubuto ng taong bayan. O, 'di ba? Ganun lang yung style ng mga siraulong salot na ito. Do you know what you are talking about? Impeachment of two top head of Republic of the Philippines. If those two head state be impeached, it's a big catastrophe. Yun nga. Sorry guys, sinisipon ako. Ay nako, okay lang yung vice presidente. Pero yung presidente, nako, talaga naman. Worse. Among all worse talaga ang maaring mangyayari. Sa totoo lang, kawawang Pilipinas. As in, kawawa talaga. Pero, well, sinasabi po lang natin, tinatanaw natin, in-imagine natin ang maaring mangyari if ever magkatotoo yun. Diba? Pero hindi naman magkatotoo. Well, very confident naman tayo doon na hindi mangyayari po yan. PBBM pa at hindi pinapabayaan ng Pangulo yan. Ibig sabihin ng Panginoon, the rumors always dictate the future but consequence may be destructive to progress. Ay nako, tigilan ninyo ng mga impeach issue nyo. Magantay na lang kayo sa 2028 at bumuto tama. Tigilan ng mga political party, patronage ang bayan ng Pinas ay di lang tungkol sa apelyido ng mga Marcos at Duterte. Ay nako, ako naman sa side ng Duterte, yung mga distab na yan, maghintay na lang sila sa sa 2028, 'di ba? You know guys, mayroon naman tayong proseso na tinatawag Yan yung batas. 'Di ba? Dinadaan sa eleksyon. Ay nako. So, yun. Ano po ang masasabi niyo dito, mga beso? 'Di ba? So yun mga babayan, anong masasabi nyo dito kay Iris na feeling magaling? Alang kakwenta-kwenta mambabatas. 'Di ba? Kasi kasalanan nila yung 1987 Constitution na yan. Ang dami kasing party list na yan Kaya tuloy mga MPA nagdagsaan So yun mga beswa, kayo na pong bahala magkomento. Ako nairita lang talaga ako Yung alam mong na wala kang maibutas sa Pangulo, tapos pipilitin mo bubutasin para lang masabi na hero ka, magaling ka, gunggong. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye bye and babush. God bless Philippines. There's more.